maihatid natin at maibalita sa ibang tao na ang kabutihan at ang kaligtasan pinagkaloob ng Diyos sa atin. Upang kung tayo po ay nakakaranas ng pagbabago at nakikita po natin kung ano po ang nangyayari sa buhay natin mula nang kinilala natin si Jesucristo, ay maranasan din po ito ng ibang tao. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito at tulad nga po ng panalangin sa aming Panginoon na nawa ang salita mo ay tuminatulimo sa puso at isip ng bawat isa sa amin at magbukas sa aming diwa upang higit ka namin makilala na maging inspirasyon sa ikalalagupan ng aming pananampalataya. Samahan mo po kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam na po natin ang istorya tungkol kay Jonas. Ano po? Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Ninive upang ipangaral ang salita ng Diyos at talikuran ng mga tao roon ng kanilang mga kasalanan at manubalik sila sa Diyos dahil sobra na po ang kanilang kasamaan. Pero nakita po natin, kung mababasa nyo sa unang bahagi, na pinili po ni Jonas na pumunta sa ibang lugar. Gusto po niyang pumunta sa Tarses dahil ayaw po niyang sundin ang utos ng Diyos. Bakit po niya ayaw sundin ang utos ng Diyos? Sapagkat alam po niya na kapag siya ay nangaral sa Ninive at nanumbalik po ang mga taga roon, sila po ay patatawarin ng Diyos. Ayaw po ito ni Jonas dahil po ang Ninive ay kapital ng Assyria na mortal na kaaway ng Israel. Nakatulad po na nangyayari sa ngayon. Ano po? Sabi po sa kwento, habang si Jonas ay nakasakay sa isang barko, nagkaroon ng malakas na bagyo sa dagat. Nalagay sa panganib ang kanyang mga kasama sa barko hanggang sa inamin niya na siya ang dahilan kung bakit naroon sila sa mahigpit o hindi magandang kalagayan o sitwasyon. Sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Diyos at sinabi niya na ang tanging paraan para sila ay maligtas o hindi mapahamak ang kanyang mga kasama ay kailangan siyang itapon sa karagatan. Yun po ang sinabi niya. Subalit, kung makikita po natin, medyo natakot po ang mga kasamahan niya at ayaw nilang gawin. Subalit, sinabi niya, eto lang ang tanging paraan para kayo ay hindi mapahamak. Kaya itinapon po nila si Jonas sa dagat. At sabi nga sa ating kwento, siya po ay kinain ng isang malaking isda at nanatili sa tiyan nito sa loob ng 3 araw at ng 3 gabi. Ano po? Bago siya iniluwal. Pero bakit po siya iniluwal ng malaking isda ito? Ano po kaya ang nakita o ang ginawa po ni Jonas na nakita ng Diyos upang masabi ng Diyos na kailangan na siyang alisin at ilabas sa loob ng dambuhan ng isdang ito. Sa sitwasyon na hindi maganda kung saan siya naroon para matupad ang inuutos sa kanya ng Diyos. At ano rin ba sa ating pagbubulay-bulayan? Ano rin ba ang dapat makita sa atin ng Diyos upang masabi ng Diyos na sa panahon na para tayo ay maalis sa mga pagdurusa o mga pagsubok na ating kinalalagyan o sa hindi maganda o masalimuot na sitwasyon na meron tayo ngayon. May mga pagkakataon po ito'y ipinapahintulot ng Diyos dahil ito po ay magiging daan upang tayo ay hubugin at ihanda sa mga nais na ipagawa sa atin. Ano po? Tingnan po natin ang dalawang mahalagang bagay na makikita natin sa istorya ni Jonas. Una po, makikita natin ang halaga ng makatotohanan o seryosong panalangin. Kanina sabi ni Kuya Romy sa ating pong Sunday School ay kailangan daw natin manalangin sa nagaganap sa ating kapaligiran. Ano po, alam ko pong natakot kayo ng Friday, maaaring hindi para sa sarili nyo, kundi para sa mga anak nyo doon sa malakas na paglindol. Ano po, dahil hindi po ito pag-sway. Para po itong pagtalbog talaga. Pababa po talaga ang naranasan nating paglindol. Nakakatakot po. At ang sabi nga rito, kailangan natin manalangin. Sa tanggapin po natin at sa hindi, marami po nagsasabing sila ay nananalangin.
Subalit ito po ay ginagawa na lamang na parang panghabit o pang-araw-araw na lamang. Kaya po tayo ay nagiging pamilyar na sa bagay nito at ito po ay nauuwi na lang sa isang emotional o ritual na gawain. Ano po? Wala na po yung totoong esensya o diwa ng panalangin. Kung kaya pagkatapos po natin manalangin, nauuwi din lagi sa paggawa ng sarili nating mga kagustuhan ang ating ginagawa. Kaya walang epekto sa buhay natin at sa pamumuhay ang mga hinihiling o ang mga inilalapit at itinadalangin natin sa Diyos. Dahil para po itong ritual na lamang yung ginagawa natin. Para tayong bata, pag sinabi manalangin, tapos, hindi po ang nais po yung tunay na diwa ng panalangin. Si Jonas po, mga kapatid, bilang isang propeta, tandaan natin ha, si Jonas po ay minor prophet. Siya po ay propeta. Ay may papalagay natin na normal lang sa kanya ang manalangin. Ngunit kung ating pong titingnan sa kanya pong karanasan, matatanto po natin na noong panahon po na siya ay inuutusan ng Panginoon Diyos at sa unang bahagi po ng aklat ni Jonas, ay wala po tayong makikita na siya po ay nanalangin at lumapit sa Diyos. Sabi nga po, sa kwento, kinain siya ng malaking isda at mula doon sa tiyan ng isda, siya ay nanalangin. Kung makikita natin mula sa Jonas 1 hanggang sa Jonas 3, doon lang po siya nagsimulang manalangin nung siya nasa loob na mismo ng yan ng malaking isda ito. Sa ano ko na po, makikita natin na siya po ay utusan ng Panginoon Diyos na pumunta sa Ninive. Wala pong panalangin na naganap. Pero siya po'y nag-reject. Sabi niya, hindi ako. Kaya po siya ay pumunta sa ibang lugar, umiba po siya ng direksyon. At akala niya ay mapagtataguan niya ang ating Panginoon Diyos. Ano ba? Ang pag-hindi po, ang pag-hindi po